Alright, kabutingting. Ah, meron tayong ano rito. Gagawing laptop. Board issue siya. Problema niya is no power. Kahit yung i-press yung power button, wala siyang ganun. Hindi siya nagpa-power. So, ang gagawin natin is check na natin yung motherboard kung ano yung issue para malaman natin kung saang component ang shorted sa kanya. So, unang gagawin natin, check muna natin yung primary rails niya, mga kabutingting. Kung meron tayong makukuhang reading, kung meron tayong makukuhang shorted na reading. So, ito yung first and second MOSFET niya. First and second MOSFET. Then yung, ang tawag nito, current sense resistor. Pwede natin siyang i-zoom para makita nyo. Yan. Ito siya. Yung dalawa. So, check muna natin. Kabutingting kung meron tayong makukuhang reading na shorted. So, buzzer mode tayo. Try natin i-check sa first MOSFET. Good siya. Sa output, wala. Second MOSFET tayo. Good. Ayun, meron tayong nakuhang sound. Nag-buzzer siya. So, 00.3. Dito sa current sense resistor natin. So, ganun din. Meron din tayong nakuha. So, may shorted sa primary rails niya. So, para malaman natin yan at ma-check, ang gagawin mo? Thermal cell mo. I-thermal cam natin siya para makita natin kung nasaan yung nasaan yung eksaktong shorted sa kanya. So, siset ko lang muna mga kabutingting yung ating ating short killer. Para makita natin kung saan tayo nagkakaproblema. So, set natin. Naka-zoom pa siya. So, set natin siya sa sa mga 1.3, 1.2 volts. So, ayun po yung ating short killer. Ayan, naka 1.2 volts. Tingnan natin kung kung saan tayo makakakita ng shorted sa kanya. Inject natin siya ng voltage para makita natin. So, kailangan natin gamitan siya ng thermal cam para mas mabilis natin makita kung nasa ng problema. Natin dito. So, ayan, mag-inject tayo ng voltage. Mga 1.2 volts lang nilagay ko para hindi masyadong So, nag-drop siya ng 1.9 ampere. Check natin. Ayan, may nakikita ba kayo sa Ayan, May nakikita ba kayo? So, ang nakikita lang natin is ito. Palitan natin ng skin.
So ayun, meron nga. Check natin kung nasan yun. So tantalum capacitor. Ayun, oh. Nakikita nyo ba? So ito siya. Tingnan natin. Ayun, ang ating problema, nakita ko na. So ito mga kabutingting, na-check ko na tong laptop kasi na to. So tingnan natin kung ano yung nakikita nating umiinit sa kanya. Lalapit ko lang. Nakita ko na siya eh. So yung nakita nating umiinit is nandito sa side na to ng capacitor, tantalum capacitor. Tapatan natin siya ng camera. Check natin. Saan na yun? Yun. So ito. Tingnan natin yan sa gilid niyan. Ayan. Ito ang ating salarin. So tanggalin natin to mga kabutingting. Pero check na rin muna natin kung may shorted tayo dyan makukuha. So tatapatan ko lang, i-set up ko lang tong ating camera. Ayan. Dito siya, oh. Ito. Check natin siya kung talagang shorted. Buzzer mode. Ayun, shorted nga. Check natin sa diode mode. Shorted din. (0003). So shorted siya. Ohms mode tayo. Shorted din, 00.2. So try natin tanggalin ito mga kabutingting. Tingnan natin kung magpapainit muna tayo ng ating So ang nakita natin sa ngayon, kasi ang nangyari dito mga kabutingting, yung voltahe walang pumapasok. Na-check ko na to eh. Wala tayong nakikitang 3.3, 5 volts, 1.8, and so on and so forth. Wala tayong nakikitang mga reading ng rito sa mga coil natin. Kahit dito sa ating sa ating first and second MOSFET. So mas probably siguro hopefully ang nagbibigay sa atin ng problema is yung capacitor na nakita natin. So tanggalin na natin siya. Huwag natin siyang i-hot air kasi nasa tabi siya ng nasa tabi ng capacitor. Sabihan na natin. Lagyan natin siya ng lagyan natin lagyan natin siya nito. Siya ng flux. Yan, zoom in natin. Para makita nyo yan. Ayan, ito siya kabutingting, oh.
Mapapansin nyo, parang may umi doon na hindi natin maintindihan kung ano yan. Try natin tanggalin ito. Nakikita ba? So natanggal na natin siya. Tanggal na natin yung ating capacitor. Parang may naiwan pa. Hindi kasi siya po pwedeng ano yun may nakadikit na tantalum capacitor. So pumuputo kasi yan eh. Siya matanggal ah. Ayan ang pang sikwat. Kailangan mo natin itong painitin eh. Ay, hindi pala nakikita sa camera. Ayan. Sorry. Ayaw, makapit siya. Medyo makapit tong capacitor na to ah. Try nga natin siyang ikabit sa microscope. Lipat tayo mga kabuting-ting ha. Hindi ko kasi siya nakikita eh. So, lipat natin dito sa ating microscope para mas kitang-kita natin siya. Ayusin mo natin yung zoom. Naka-zoom kasi itong ating camera eh.
ko para mas maliwanag. Kita ba? So okay na rin siguro yan. Masyadong madikit ang capacitor na to. Lumambot pa siya. Yun. Yun, nakuha na natin mga kabuting-ting ang ating capacitor. Try natin yun. Wala yung thinner natin dito ah. Ay, thinner tong ano. So check natin kung mabubuhay na to. Tingnan natin kung may shorted siya. Testerin muna natin ulit. Buzzer mode tayo, ha? Ayun, wala na tayong shorted. Wala na tayong shorted. Okay. Goods na to. Natin kung magpa-power on na to. Hopefully. So, lipat tayo. Lipat tayo dito sa ating pwesto. So, yan. Tingnan natin yung ating microscope. Buksan natin ang ating electric fan dahil umiinit na. So ngayon check natin mga kabuting-ting yung ano, yung sa first and second MOSFET natin. Tingnan natin kung may makikita pa tayong shorted sa kanya. Dito yun eh. Yan, tingnan natin dito. Ito. Titingnan natin yan kung mayroon tayong makikitang kung magbabaser. So wala na. So wala na tayong shorted. Diode mode natin. Tingnan natin yung result ng diode mode natin sa tester.
Zoom eh. Yan. Tingnan natin dyan. So OL na yung reading natin. So wala na tayong shorted. Tingnan natin kung magkakaroon na tayo ng ano, kung magpa-power on yan. Titingnan natin kung mabubuhay na siya rito. Before kasi wala siyang 19 volts eh. Tingnan natin ngayon kung magkakaroon siya. Ayun, tumaas na yung ating amperahe. Tumaas na, nagigid na siya. Ayun, sobrang init na ng ano natin. Mainit. Buhay na to mga kabuting-ting. So try natin. Yun oh, init oh. Try natin siya ikabit sa ano. Try natin siya ikabit dito sa kaha niya. Ikabit natin dito. Natin yung mga flex cable natin kailangan connect eh. Nakikita ba? Okay. Nakikita. Ayan. Nakakabit muna natin ang ating ano. Kabit muna natin yung monitor natin. LCD. Then, si ano. Si fan. Si keyboard. Ito natin ang ating keyboard. Hard drive. Hard drive pa. Huwag na muna yan.
So ito muna ang kabit natin. Ang ating fan. Okay, wala naman tayo nakalimutan. Kulang pa tayo ng isang screw pero okay lang. Try muna natin siya ikabit pansamantala. Para lang matest natin kung mabubuhay na. So, nung dumating kasi sa akin to mga kabuting-ting, wala talaga siyang power. Kala ko naka-freeze lang yung BIOS. So nireset ko, ganun pa rin. Then nag-check ako ng ng voltage. Wala tayong nakukuha. Then na-found out natin na meron tayong shorted dito sa first and second MOSFET natin. Then yun, nag-try na tayo kagad na mag-inject ng voltage. So ngayon, try natin siyang i-power on. Tingnan natin kung mabubuhay. Pero tingin ko mabubuhay na dahil yan. Tingnan natin yung So yun, nag-on na siya. May power na siya. Tingnan natin kung magdi-display. Ayun. So, yun na nga, mga kabuting-ting. And there's a picture! I can't believe! Sabi nga ni isang magaling na technician. So yun mga kabuting-ting, since meron na tayong display, kakabit na lang natin yung niya, yung SSD, then try natin buuin, assembly natin. So may display na siya. Assembly na natin. Kabit muna natin itong Wi-Fi niya.
Ano pa kulang? So, linisin na rin natin since nandito na rin naman. Sama na rin natin sa ano yan. Linisin na natin yung kanyang fan. Natin kabit ito. Ayan yung pumasok. Sobrang liit. Ayun. Pumasok na. Okay. Nakakabit na touchpad, keyboard, fan, wifi. So wala na tayo nakalimutan. Kabit natin tong SSD nya. Kabit natin yung kanyang battery. Isa, dalawa, tatlo, apat. Using ko lang muna yung ano, yung mga screw niya, mga kabuting-ting. Wait lang. Apa. Kita ba ang ating video? Kita naman, no? Hindi ata siya kasya dun ah. Tatlo lang pala. So wala na tayong nakalimutan.
Hard drive. Okay. Kabit muna natin to. Kahit hindi na lang muna natin i-screw. So yan. Saksak natin. Tingnan natin siya kung mabubuhay. Ayan na, buhay na mga kabuting-ting. So, ang model nito is X55. Ano ba yan? Ilalagay ko na lang to sa ano, sa ano natin. Pero ano to Core i3. Ayan. Hindi ako sure kung anong eksaktong specs nito. Lalagay ko na lang yung eksaktong model nito sa description para may idea. May idea kayo. So sa ngayon, buhay na siya mga kabuting-ting. Salamat sa nagtiyagang sa panonood nyo. And meron tayong 37 minutes na naayos to. So yun. Tingnan mo natin kung makakapasok tayo sa Windows. Bago natin i-end tong tong video. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe po sa atin pong YouTube channel, and para po lagi kayong makapanood ng mga mga tutorial, repair, software and hardware. Yan, nagtuturo po ako niyan. So, antayin lang po natin na makapasok sa Windows. Medyo magulo yung camera ko. Ano po? Yan po yung ating current ngayon, yung amperahe natin. So, isa sa palatandaan yan na buhay pagka gumagalaw yan. Nagbabago yung yung numbers. Isa sa palatandaan yan na buhay na po ang ating computer. Ang ating laptop. Ayun, ang ating Windows. Antayin natin makapasok sa Windows. Ayan. So, naka Windows 11 po tayo. Yung keyboard, yung touchpad natin, hindi gumagana. So, ikakabit ko na lang to, check ko na lang po. Pero sa ngayon, ang importante, buhay na po yung ating ginagawa. So, yun, maraming salamat po mga kabuting-ting sa patuloy na panonood nyo. Salamat po. Please like and subscribe sa ating pong YouTube channel. Bye-bye.